Hi, Coy De Santos. Dalawa yung movie, di ba? Pasok sa MNFN. So how does it feel na dalawang pelikula mo ang nakapasok sa annual? Yes. At first, syempre, sobrang blessed kasi ang in-expect ko lang naman was, and the breadwinner is, sobrang laking blessing para sa akin this year. And then, nitong announcement, nagulat ako yung Topak. Sinut kasi namin ito 2022 pa eh. So, medyo matagal na rin. Happy, sobrang happy. Sino ba naman di matutuwa na once in a lifetime experience na magkaroon ka ng entry. Makasama ka sa isang entry sa RMFF. Ito, dalawa pa. Diba? So, blessed talaga. Sobrang happy ako. So, sinabi mo 2022 pa yung Topak. So, that time ba, hindi ka pa nagko-comedy nun? Kasi parang ito, Nagsa-start na ako mag-comedy that time for Pipito Manaloto and Bubble Gang. So, naalala ko nung nagsushoot ako nung medyo hindi ko alam kung ano nangyayari. Siguro yun yung isa sa mga trabaho namin bilang aktor na syempre pag nasa work ka sobrang kailangan alam mo kung nasan kang genre. Kumbaga, syempre laking bagay din na alalayan ka ng director mo o actors mo. Paano yung switching mo ng character nun? From the nag-action ka, then switching ka na into comedy? Ayun, sakto. Sobrang sakto rin ngayon. Sinushoot ko naman yung And the Breadwinner is. Nagsushoot naman ako for mga batang realist din. Na bagong serie din sa GMA. Actually, mahirap pero yun yung na-enjoy kong part sa work ko. Kasi nagagawa ko yung mga bagay na gusto ko na alam kong challenging. Ikaw ba, Koy, would you say na this year is parang taon mo? Kasi nga, sunod-sunod dami nagkaroon ka na yung mga series na main thing sa Bubble Gang. Yes, sobrang laking bagay. Kasi this year din na naging ultimate runner ako sa Running Man. Yeah. Tapos yung sa Asian Creative Awards, Asian Academy Creative Awards for Your Mother Son naman. Naging best actor tayo. National best actor. So, ayun. Daming blessing. Actually, sobrang binigay ni Lord. So, sabi ko, taon. Yeah. Then, what's your highlight for 2022? Highlight ko? Yes. Whew! Too many to mention no? Pero, yung hindi mo malilimutan? syempre, working with device. Ganda. And, syempre, nandiyan, Miss Uge. Yung ganong klaseng ansam ng cast, sobrang iba yung feeling. And working with Direk Jun Robes Lana ulit. Isa yun sa mga highlight ko na siya. Running Man. Speaking of Vice and Miss Uge, nagbigay rin ba siya ng tips sa'yo para ma-develop yung pagiging magaling ako, artista? Meron bang gano'n? Itong shoot namin na And the Breadwinner is, sabi nga ni Ate Vice, sobrang bago sa kanya to eh. So, nandun kami siguro, dun ko masasabi na sabay kaming, kasi ngayon lang siya ulit nakapag-shoot ng film na iba yung magdi-direct, Direk Jun. Iba yung style ni Direk Jun sa mga silent director na nagawa niya before. So, si Miss Uge, nalalayan niya si Ate Vice. So, yun yung process na yun. Kinagling din ako. Sobrang, mas ganun ako lagi, syempre, mas senior, makikinig ka. Sobrang dami mo nakukuha. And syempre, ganun din naman ako kapag meron ako nakaka-work na alam kong mas bago sa akin. Hindi naman kasi ibig sabihin na kapag bago sa'yo, wala ka makukuha. Actually, dun yung makukuha yung rawness eh. So, lagi lang ako nakikinig. Nag-o-observe lang ako palagi. Kung ano yung sinabi sa akin, susundin ko. Very lang ako, sponge lang tayo palagi. Kung ano yun, absorb lang. Pero nung pinitch siya na you will work with Vice, how was it? What yung first reaction? Handit ka ba dito? Saya. Sobrang saya actually nung nabanggit sa akin. Actually si Direk Percy Intalan. Siyempre ang ng The Idea First Company. Nung sinabi niya sa akin, sabi ko, Direk, game ako dyan. Actually nandun na ako sa point na kung if ever hindi matuloy yung thought lang na na-consider ako, happy na ako. Pero ngayong natuloy at ito na, magpapasko na. Any dream role pa ni Cocoy De Santos? Dream role? Something siguro na may pagka psycho. Ganon siguro, may pagka yung killer, mga ganon, something na ganon. Hindi ko sinabi gusto ko maging killer, mga something na ganon, ang suspense na. Yes, then, ano pa yung mga aabangan for you sa 2025? Batang Riles, di ba? Isa na yan. Mga Batang Riles, isa sa pinaghahandaan namin yan para sa 2025. Pagpasok pala ng 2025, mga Batang Riles.
At syempre, magkaroon pa ng more cinemas para sa lahat ng entries for Metro Manila Film Fest. Lahat mabigyan ng chance mapanood ng mga Pinoy, di ba? Going back sa breadwinner, paano si Vice sa set? Paano yung interaction mo? Or marami ba kayong sing together? Dami. Kasi ang role ko dito, ako si Boy. Ako yung isa sa mga kapatid ni Vice. Kami, magkakapatid kami. Wala parang ang dating tuloy nung pag nasa set kami, yung set namin, madalas bahay, para kaming, feeling ko talaga ate ko siya. Feeling ko magkakapatid kami yan. Nila Kuya Jong, isang idol din talaga, Kuya Jong, Sinay Gladys, kami nila Maris. Yan. So, yeah. Nakapag-promote ka na ba? Nag-promote na ba kasi sa Showtime? Kanina. Galing kami Showtime kanina, live. Ayun, sobrang excited ako mapanood din. Ngayon naman sa Topak, yan. How was it naman siya? Working naman with... Yes, Kong Arjo. Kong Arjo. Since parang dami nangyari kasi din nung after. Pandemic din pa rin naman nun 2022. Saya, actually, isa sa mga idol ko rin yan, si Arjo. Tapos si Julia naman, meron kasi dapat kaming gagawing project before sa ABS yung Burado. So kahit pa paano nagkaroon na kami ng band din. So during shoot, ang naalala ko, putukan. Matinding bakbakan kasi si Derek Richard, so mismo, makikita mo na gagawin niya mismo yung stunt na kailangan mong gawin. So ikaw mismo parang kaming cast talaga, game din kami. Saya katrabaho si Kong tsaka si Julia. Tsaka si Sid, nandun din. Si Sid, Jeffrey Tam, kompleto. Tsaka si Tita Sylvia ng Nathan Studio, napaka-generous. Napaka-sarap na trabaho ng Tita Sylvia. So yan pa-invite na lang kami ng dalawang show. Gusto ko yung dalawang show. Dalawang movie mo? Dalawang movie. Ayan. Please po, supportahan po natin ang mga entries para sa Metro Manila Film Festival. Ngayong December 25 na po yan. Sobrang special nito kasi 50th anniversary ng MMFF. At may chance kayo, unahin nyo na po. Maalin sa dalawa. Wow! Maalin sa dalawa. And the breadwinner is Topak. Pahabol lang, since dalawa entry mo, saan float ka? Sasakayin na float. Dalawa. Gusto mo yung ganun din tanong. Diba? Ayun yung challenge sa akin. Since nabanggit ko lang gusto ko ng Half day ba? challenging. Half din. Yun yung itatry ko. Kailangan ko. Gusto ko. Takbo-takbo, no? Kahit nakakapagod kasi minsan lang. Minsan lang Diba? Minsan lang magkaroon ng ganitong chance. So, baka na. Ayan, nasagot na. Congrats, Coco. Thank you!